Pagka edad na, naiisip mo na rin. Mga edad ko lang ho noon, 30 eh. Pero pulis ka na nun? Oo, 34 ata, 32. Pero talagang sinanay kayo sa mobile? Oo. Paano mo dinadrive yung mga mobile nun? Oo, pinapalipad natin yun. Di ba, nasa ano kayo? Yung talagang nasa convoy kayo eh? No? Oo, sa convoy. Ang masalubong nun, laglag sa kalsada. Pero kung dala mo yung mobile, anong pakiramdam mo? Kasi meron ako ipapakita ng video mamaya eh. Grabe yung ginawa nitong mga bus driver na to eh. Pero ikaw, bumabatak. Batak ang tawag doon, di ba? Hatak. Hatak. Hahatakin mo yung VIP. VIP. So pag umahata kayo, may mobile, anong pakiramdam mo pag ikaw nagmamaneho eh? Ang daming mga sasakyan na ano. Well, talagang ano yun, nahawiin mo yun. Hawi talaga. Nahawi. Saka sa bagay, may wangwang eh, no? May, So talagang tatabi sila. Yun. Naku mga kapatid, meron na namang aksidenteng nangyari sa Tacloban. Ang daming namatay. Hindi ko lang alam kung maraming namatay. Pero doon sa nakita ko kasi doon sa video, hindi ko pwedeng ilabas sa YouTube eh. Bawal kasi. Saka grabe, no? Yung katawan ng babae, nandun na sa likod ng yung likod, na salamin. Lumabas na siya ron, nakaganon na lang eh. Nakaganon na lang yung katawan niya eh. Tapos yung mga nagkaalat yung katawan din ng mga na-aksidente, nasa labas. Sa totoo lang mga kapatid, yung mga van na yan, yung high ace van na yan, nag-vlog na ako niyan, tol, na talagang yan, hindi ka safe dyan. Pag sumakay ka dyan sa mga sasakyan na yan, meron ako dati, binenta ko eh. Di ba? Yung Grandia natin. Madalas nagagamit natin yon. Binenta ko kasi nga, parang hindi natututo ang ang mga motorista. Ako maingat ako, dala ko van, walang nguso. Pag ako inaksidente nung kasalubong ko, patay din ako eh. Patay din yung nandito sa passenger. Ang daming nangyayaring ganyan. Siya maingat siya magmaneho, kaso yung nasa likuran mo o yung sasalubong sa'yo, ang papatay sa'yo, hindi ka safe doon sa mga banayan kasi lata lang yan eh. Biro mo yung haba ng Grandia na yon, yung halos kalahati dito, yung 1/3 salamin, tapos yung pababa, lata. Walang mga airbag yun. Walang airbags po yun. Ang may airbags lang dyan, yung harapan. Kaya yung nangyari dyan sa Tacloban, bumangga yung commuter, doon sa poste, doon sa gitna ng island, may poste. Bumangga yung commuter doon. Nako, panoorin nyo na lang, i-search nyo na lang sa, sa FB. Tingnan nyo kung ano ang nangyari doon sa mga na-aksidente na yon. Ngayon, tol, ito. Yung mga van na yan, ang bibilis niyan. Yung mga nauna na, mga D4D na high ace van na yan, tumatak 2.5 diesel, ang bibilis tumakbo. Kasi itong Grandia, 12-seaters lang. Yung Grandia natin nun. 12-seaters yun. Pero itong mga commuter, alam mo kung ilan ang sakay? 18. 18. Yung mga pinambiyabiyahe nila, ginawang 18. Pwede ba yun? Ikaw bilang isang pulis ka, di pa ba masasabing overload yun? Overloaded na yun. Overloaded na yun. Kasi yung sasakyan yan, pag binili mo, ang talagang seating capacity niyan ay 15 lang. Pero ito, nung ginawa nilang UB Express yan, ginawang 18. Ganong karami. Tapos babangga ka ngayon, maaksidente ka, sandwich, parang sardinas na yung mga tao doon. Kaya minsan, talagang walang natitirang buhay. Meron pa nga yan napuputol yung bubong. Kasi wala nang puro ang poste na lang noon, yung kinakabitan na lang ng mga salamin eh. Yung gilid niya, wala na. Parang may mali doon, ba't nabibigyan ng prangkisa yung 18-seaters na UB Express? Mas tingin mo? Di ba parang may mali doon? 18. So, parang may pagkukulang yata ang LTFRB. Tanong lang naman po ito. Yung mga commuter na yan, ay dapat 18 ba talaga ang sakay? O kung ano lang talaga yung dinesign ng Toyota dyan na 15? Pero kahit sabihin mo 15, tol, delikado pa rin talaga eh. Di ba? Biro mo, ang bilis-bilis niyan. Tapos ano yung sabi mo? Meron pa silang ginagawa dyan? Nire-remap pa. Para bumilis. Tapos itong mga commuter ba na yan, yung dati, yung mga nauna, 2.5 diesel. Ngayon, alam mo kung 2.8. Kasi nag-overproduction, nag-overproduction si Toyota ng mga 2.8 na mga engine na yan. Yung iba nga, Innova pa naalagay Biro mo, Innova, 2.8 diesel. Samantalang halos lahat nung naglabasan yan, 2.5 diesel lang. So, hindi ko lang alam, bakit nakapasa siya na public utility
yung sobrang bilis. Tapos hindi ka talaga safe. Walang mga airbags yan sa gilid Tapos yun lang, yung meron lang sa harapan. Pagka ba utility driver, dapat kung sino-sino lang. Meron ba niya sa Dapat may seminar. Seminar? Oh, may Wala ba sa libro nila na dapat kapag utility driver ka, meron ka pang ibang lisensya na mapatunayan mo na ikaw ay driver ng bus, driver ng jeep, driver ng mga ganyan. Wala bang ganun? Wala. Wala no? Bilangin mo, tol, ikaw naka-crosswind ka, bilangin mo yung UB Express na crosswind saka adventure na naa-aksidente ng ganyan. Bihirang-bihira. Bakit? Mabagal. Mabagal. Saka ang titibay niyan, hindi mo yan basta kayang lukutin. Ang titibay. Araw, matitibay ang Titibay. Oo. Samantala ngayon, talagang wala. Pag sumakay ka sa mga yan, tapos sasabayan ka pa nitong mga GB Florida Transport na to sa Nueva Vizcaya. Nagkakarera yung 4 na bus, palagay ko walang sakay yun. Sana walang sakay. Kaya lang, minala sila, nabuntutan sila ng merong camera, binidyo sila. Kaya ngayon, sinuspindi sila ng DOTR saka ng LTFRB. Isa pa sa maidadagdag ko dito sa usapan natin, dahil nga yung NCAP, hindi ka ba ninenervyos, nagmamaneho ka sa Ha? Hindi naman kasi bibira ako lumuwas ng Maynila. Maynila. Ang hawak ko naman, motor naman. Motor. Yun. Oo. Nakakatakot. Ikaw tol, nahuli ka na ng NCAP nung araw, no? Bago pa ma-TR ko. Magkano binayaran mo? 5,000. 5,000? Bakit sobrang laki? 5 beses na violation yun. 5 beses na violation. Buti hindi ka sinabihan na mag-seminar. Hindi naman, pinabayaran lang yung... Pinabayaran lang. Kasi 1 year na nung i-rehistro na uli. Oo. Ayaw i-rehistro. Ano yun? Ano yung violation mo na yun? Bus lane. Bus lane. Gumagamit ako ng bus lane. Retired. Pero noong time kasi na yun, nung panahon na yun, hindi pa ganun siguro kahigpit, no? Hindi pa. Pwede mong pasukin yung bus lane. Pwede mong pasukin. Kaya doon ka ngayon na nag-violate. Kala ko walang okay. Pero ngayon, nagmamaneho ka na ulit sa EDSA. Sumusunod ka na ba sa NCAP? Siyempre. Kasi napakatindi. Ngayon, ang sabi nila, may bagong news ngayon na kapag ka talagang hindi pa napatunayan na nag-violate ka, kasi may video may picture, ang sabi daw po ng MMDA at LTO, kapag hindi pa talaga napatunayan na ikaw talaga nag-violate, wala mo ng penalty. So meron kang, padadalang ka ng letter na may violation ka, o siguro ganun. Pero pag hindi pa napatunayan, walang penalty. Ano ngayon ang laban mo doon? Di ba? Ako nahuli din sa Manila, kaso picture lang yung pinadala sa akin na nag-serving akong ganun Picture lang yun, na out of plane ako. Paano kung picture lang ang ipapadala sa iyo? Ano laban mo doon? Talaga naka-violate ka. Ano laban mo doon? Di ba? Kaya ito ang recommendation ko sa inyo, ang suggestion ko. Total meron kayong dashcam. Di ba? Yung dashcam yun, nagre-record yan habang kayo ay bumabiyahe. Maglagay din kayo ng camera sa likod na sabay na nagre-record nung dashcam nyo. Kasi yung camera sa likod, marirecord niya yung dinadaanan nyo, naka-wide naman yun, di ba? Kung halimbawa, doon sa pagkakataon na yun, yun ang pinapakita ng LTO saka ng MMDA na doon ka nag-violate, makikita mo yung mga sasakyan na nandoon sa paligid nun kung meron ka namang video rin, mailalaban mo yun. Di ba? Hindi ako nag-violate. Ito ako Ito yung video ko Panlaban din po talaga yun na kahit paano may ebidensya ka na hindi ka nag-violate. Ngayon yung sa likod mo, mas maganda, meron ka ring video doon sa likuran mo para may panlaban ka. Pero sa sobrang busy ng tao, pag contest mo yun, magkano lang pala? 1,000? 1,000. Sa mga mayayaman, okay lang yun, sa mga mahihirap na sumesweldo lang ng 600 pesos a day, wala na. Ano sa tingin mo, tol? Ha? Ito, mga kasama ko ngayon. Ang lakas kasi ng ulan dito kanina, may ino-overtime lang kami. At nagpapasalamat ako, binigyan ako ng paintings, ni Police Executive Master Sergeant Check Talay. Ito po yung binigay na painting sa akin. Sa mga kapatid, alam nyo na kung ano yung sombrero na yan. Alam nyo na yan kung ano yan. Napaka-importante sa akin itong painting sa to. At ito ay bigay din po nila sa akin ni General Mata ng HPG. Mga kapatid, maulang hapon sa inyong lahat. Sabi ni Glenn, pagka maulan at wala kang aircon, naku, kawawa ka. Ano nangyayari doon sa multicab mo pagka maulan? Nagmo-moist yung windshield, sir. Kaya yung Oo. Kaya, ito, walang aircon to.
mahina ang aircon, ang dami na niyang inayos, nagpalit na daw to ng evaporator, nagpalit ng condenser, mahina pa rin ang aircon. Kaya ngayon, ang gagawin namin, eto na, ano gagawin natin? Conversion ng Ha? electric compressor, sir. Ito, yung ating electric compressor. Ito yung kauna-unahan na conversion natin ng electric compressor dito sa lumang Lancer. Luma ito, pero ito ay naka-ECI na, no? Bakit kaya mahina ang aircon nito? Hindi ko rin sir na check kanina kung ba't mahina ito eh. Baka Oo. sabi niya sa akin, compressor daw yung problema. Pero sabi daw nung gumagawa, maganda naman daw yung compressor. Hindi kaya yung suction, mahina siya sumaction ng loss compression. Loose compression yung compressor. Siyempre, kapag ka ikaw yung naka-mechanical aircon, kapag ka naka-minor, tapos loose compression na yung compressor mo, mahina talaga yun. Kasi kailangan yan. Ang ginagawa nga natin, nire-revolution pa natin eh. Para bumilis yung circulation ng Nung refrigerant, no? Kapag ka naka-minor ka, mahina yung ikot ng compressor, mahina ang aircon mo. Sa electric compressor, kapag ka naka-minor ka, mahina din ba yung ikot nito? maintain lang po yung ano niya, Oo. sir, yung under nung compressor. Ng compressor. Pero ito, engineer, ay 4,000 RPM pababa eh. Pababa. So, halimbawa, yung pinakamataas niya, 4,000 RPM yun. Tapos pababa ng pababa, 3,000, 2,000, hanggang sa hihinto na siya. Marin siya yung lamig nung ano. Nung sa loob. So ito, dire-diretso yung kanyang pag-ikot hanggat hindi pa niya nare-reach yung tamang temperature bago siya mag-trip off doon sa thermostat. Kaso, engineer, ito, compressor lang ang papalitan natin. Magagamit ba natin yung kanyang electronic control doon? Yung mismo nga original na na wirings ng aircon nito? Pwede naman po sir kasi may sariling module naman po yung ano niya yung sabay ng condenser fan tsaka yung May sariling module. Opo. Tapos yung module na yun, isa lang naman hinihingi, no? Isa lang po sir. Ano hinihingi ng module na yun? Yung command po nitong compressor para Ma-trigger. ma-trigger niya Yung module. ng compressor. Yung mga lumang compressor, ang hinihinging trigger nito, alin ba yon? Saan? Sa motor ba o ano? Saan pupunta yung trigger na yon, yung hinihingi nitong mechanical? Yung magnetic coil, Yung clutch? clutch. Tingnan mga kapatid, yung mga nagtatanong po. Baka daw itong buhatin mga engineer. Yan. Baka daw itong electric motor ay kumain ng malakas na kuryente. Dahil nga daw ito ay motor. Kasi may motor yan dito sa loob eh. Tapos meron niyang pistons. Habang umiikot ngayon yung rotor dito, yung mga piston naman gumagano, bumobomba. Di ba? So ito may electric motor. Yung bang mechanical compressor, hindi ba gumagamit ng kuryente yon? Meron din sir. Ano yung ginagamitan ng kuryente? Yung clutch. Yung clutch. Di ba nagiinit din yun? Nag-iinit din yun. Nasusunog pa nga yun pagka talaga may problema na eh. Ito sir, ano to inverter. Inverter to, digital no? Digital po. So mas mahina pa nga kung tutuusin ang konsumo nito sa kuryente, doon sa amperahe. Yung voltahe, yung pa rin naman yun, 12 volts or 13.5, ganun yung voltahe sa nito, sa system, sa alternator yung nilalabas. Ano kasi yun coil yun yung sa clutch, di ba? Mas malakas ang konsumo noon. Kaya minsan, napapansin nyo, kapag ka gumagana yung mechanical aircon, minsan nagtitrip yung ilaw eh. Bigla yung pitik niya. Bigla yung pitik. Oo. Saka yung ilaw, makita mo, kumukurap na ganun eh. Hindi dahil sa bumigat yung ikot. Yung ikot, makikita mo yun, mararamdaman mo yun, yung makina mo, parang gustong mamatay, bumababa yung minor. Kaya, kapag ka gumana yung mechanical compressor, kailangan may idle up ka. Di ba? Anong trabaho ng idle up? Palalakasin niya lang yung minor sir. Minor, tataas niya. O halimbawa, ang normal mo, 700. Kapag nag-aircon, ilan yung minor? More on 1,000. 1,000? Paano yung 300 na RPM na yun? Kumakain ba ng gasolina yun? Malakas sir. Malakas yun. Biro mo 300 na dadagdag sa'yo. O dito sa electric compressor, kapag ito nag-on, kailangan mo ba magtaas ng idle? Hindi sir. Kasi Hindi, ano no? to electric po to Electric. Tapos hindi siya bigla. Hindi. Dahan-dahan po tong Iikot. Walang power surge, no? Wala po. Yun ang ginawa natin, yung aircon doon sa bahay ko, di ba, yung LG. Halos hindi na nga humihinto yung motor eh. Kasi nakaabang na siya. Opo. Kapag nag-trip off yung motor, nag-off yung yung temperature switch niya, yung digital motor doon sa compressor, umiikot pa rin ganun eh. Mabagal lang. Mabagal lang. Tapos pag nag-on na,
bibilis. Dahan-dahan Dahan-dahan bibilis, no? Ganito rin kaya yun dito? Parang ganito rin. Ganito rin, no? Kaya hindi mo ngayon mararamdaman yung biglang kain ng kuryente, yung Ito, power pag surge. binigyan mo ng ano to sir, yung source, power source, Mm. dahan-dahan siyang Dahan. aandar. Oo. Hanggang sa mabilis ng pabilis. Galing sa module. Galing sa module po yung... Kaya hindi ka halos maubusan din ng karga sa ano mo sa baterya mo kasi hindi na de-drain. Yung kasing biglang gamit ng baterya ng kuryente, nakaka-drain po yan. Kaya po mga kapatid, abangan nyo itong project namin ni Engineer Tolitz na itong Lancer na to. Lalagyan namin itong electric aircon compressor. Pero alam nyo ba kung saan to ilalagay? Hindi po dito. Bakit ba ayaw nating ilagay dito? Mainit sir. Mainit dito no? Oo. Dito tayo sa ano, sa front ng... Sa safe. sa Sa kapag tumakbo, nalalamigan pa siya. O sige nga, saan mo ba ilalagay? Saan mo ilalagay? Ayan, no? Tapos pre-maintenance plan po siya. Ayan, diyan na ang posisyon niya. O, di ba? Yung langis nito, yun pa rin ang gagamitin natin. Pero itong system na yan, anong gagawin mo? May laman pa yan. Reprocessor. Reprocess. Ano ang ginagawa sa reprocess? Ipa-flashing to natin to ng yung ano, yung flashing coil with yung nitrogen gas na Nitrogen gas, pang-flashing natin. Oo. Para- Magpapalit ba tayo ng expansion valve? Expansion valve at filter dryer. Yon, filter dryer expansion valve. Pero parang nakikita ko wala siyang high pressure switch. Parang wala nga sir. Wala. Ito, maglalagay tayo ng high pressure switch. Ano ba ang trabaho ng high pressure switch? Safety switch ng ano sir, once na nag high pressure siya or low pressure, kakat off yung compressor. Yung compressor. Apo, di agad may Saka yung ano. pag nawala din yung preon, yun yung low pressure, Low pressure. magka-cut off din yung takbo nito. Apo. Yung kuryente nito. So importante yun. Yun kasi walang high pressure switch. So. Kaya although bago yun, bagong-bago, ayan. Pwede tayo maglagay Oo. sa ano. O, kaya lang iyan kasi hindi natin matatanggal yung laman na niyan Siya kasi ay parang trap siya, no? Yung water trap. Yan, pati yung mga dumi natatrap diyan. So hindi na natin gagamitin yan kasi may langis na rin na natrap diyan. Umandar na yung compressor niya. Umandar na yung compressor niyan. Kaya yung langis nito hindi pwedeng humalo doon sa langis na nakatrap doon sa filter dryer. Kaya kailangan palit din yung filter dryer. Tapos yung evaporator nito baba kasi bobombahin din natin ng nitrogen. O, tapos yung linya nito bobombahin din natin ng nitrogen. Itong kanyang condenser bagong-bago, tingnan niyo mga kapatid. Bagong-bago yan. Kaya nagdesisyon na rin kami na wag na lang yung palitan. Pero nga, i-reprocess ito ni Engineer Tolitz. So marami-raming nitrogen gas mauubos natin dito. Baka yung isang tangke po. Ubos yun, ano? So yun mga kapatid, ito yung magiging posisyon ng ating electric compressor. Yung mounting bracket nito ay welded yan para talagang matibay. Hindi siya yung tinutornilyo-tornilyo lang, welded po yan. At ipapakita po namin sa inyo kung ito ay magiging successful. Sa tingin mo, mga ilang araw natin gagawin to? Crimping-crimping na lang naman yan Ha? Ano yata sir? Is, Mga 3 to 4 days siguro. yan, 3 to 4 days. So abangan nyo po after 4 days, ito po ay pagaganahin na namin. Ngayon, kung hindi magiging successful, malalaman nyo po. Kung magiging successful naman, siyempre, hindi po ito pahuhuli sa gagawin kong vlog. So ito yung kauna-unahan, sige Engineer Tolitz, baba mo na. Ito yung kauna-unahan na project natin. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng kotse na yan. Ito po ay Lancer. Anong Lancer to? May tawag sila dito Hindi ko kabisado sir. Ha? May tawag sila dito. Oh, Lancer. O sige po, i-comment nyo. Ang tawag ng mga Pinoy dito, Lancer. O i-comment nyo po dyan sa comment section. Hindi ko muna sasabihin. Ayan po mga kapatid, mag-iingat kayo. Napaka-pangit ng panahon natin ngayon. Kahit saan ka pumunta, yun nga nangyari dyan sa probinsya. Yung high ace na yan na saan nga ba yun? Sa yung sinabi ko? Tacloban. Tacloban, no? Malapit sa airport. No? Ang daming nadisgrasya doon kasi nga siguro galing pa yun na mamasada yun kasi UB Express ya. Yung mga driver na yan, naku, mag-ingat kayo kasi buhay ng tao ang mawawala dahil lang sa inyong kapabayaan. Ang alam nyo ng napakadulas ng kalsada, ang bilis nyo pang magmaneho, yan ang nangyari. Kaya lagi po kayo mag-iingat. Ngayon, yung mga pasahero naman, wala naman din kayong magawa, wala naman kayong masasakyan. So dito, ang kakalampagin na naman natin dito, ang DOTR at saka LTO.
pwede bang yung mga drivers na yan talaga mabigyan ng leksyon? Kasi hindi lang naman ngayon lang, hindi lang naman kahapon. Ang dami na po ng mga aksidenteng ganyan. Asawa nga ng senador, di po ba, namatay dahil dun sa sakuna na yan. No? Anong year ba yun? Tagal na. Tagal na yun no? Kaya nga po si Senator Sagisag, mayapa na rin po siya. Halos mabaldado rin po siya dahil dyan sa ganyang aksidente. Yun ay grandiya din. So, hindi safe. Una, walang nguso yan. Pwede kayong mga aksidente kung sobrang bilis. At tingnan nyo po ito, purbahan nyo pa po ito. Tingnan nyo yung mga Toyota Grandia na yan, saka mga commuter. Halos karamihan yan, ang likod, bangga. Halos lahat yan. Kasi ako, nabiktima na rin ako. Binangga ako ng Fortuner dyan sa EDSA Bakit po? Ang lalakas kasi ng preno niyan, tol. Talagang minsan, pag tinodo mo ang preno niya, mag-i-skid na lang yan At yan malamang yung nangyari dito, dyan sa commuter na yan. Ang bilis-bilis niya, ang lakas ng preno niya, hindi na kaya nung ABS niya, yung anti-lock braking system, ayan, bumalagbag siya, bumangga siya doon sa poste. Kaya mag-iingat po kayo, yung mga driver na yan. Yung pong sasakyan nyo ay, kaya nga meron dyan, nangunguha, Yan daw yung nangunguha ng police na retired, nangunguha ng buntis, parang ganun. Kaya ngayon, nangunguha po talaga ng buhay yan kapag kayong driver hindi maingat. Mga kapatid, bro, Check Talay, maraming salamat sa'yo sa pinadala mo at pararatingin ko sa aming O1 kung gusto nila nito ay libre daw magbibigay dito po sa amin sa distrito. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.